Hello mga ka-recap, welcome sa Flame God Recap. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-click and subscribe button and notification bell para ma-notify namin kayo sa mga bago naming mga uploads. Salamat. At kung nagawa nyo na, tara, let's start. At mag-uumpisa ang ating kwento na makikita natin ang isang babae na nasa sanga ng puno na nakamasid kay Yangkay sa malayo, at ito ay ang babae na kasapi sa Dark Hall, na nagbabantay sa lahat ng mga disipulo sa labas ng pader. Hindi ba si ano iyon? Sabi ng babaeng nakamasid kay Yangkay. Habang si Yangkay naman ay seryoso ang mukha habang nagwawalis ito ng sahig. Yangkay, anong meron? Tanong ng isang disipulo kay Yangkay. Mahigit 1 oras ka nang nagwawalis sa isang lugar na iyan. Sabi naman ng isa pang disipulo habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Yangkay. Habang si Yangkay naman ay seryoso pa din ang mukha at parang hindi naririnig ang mga sinasabi ng mga kapwa niya disipulo. Anong klaseng weirdo? Sabi ng babaeng nakamasid kay Yangkay na hindi mabigilan ang tawa nito. Habang si Yangkay naman ay seryoso na nagwawalis, ay ito pala ay nag-iisip tungkol sa kanyang pagsasanay na kalahating oras lang kaya na memorable ma ito kung ano ang kayang gagawin sa natitira niyang oras sa mga buong araw. At makikita natin na napalingon si Yangkay at biglang may isang disipulo ang babangga sa kanya at ito ay napaupo sa sahig, habang si Yangkay naman ay nakatayo pa din na parang walang nangyaring banggaan. Kapwa ko disipulo, ayos ka lang ba? Tanong ni Yangkay sa kapwa disipulo nito na bumangga sa kanya. Don't worry. Don't worry, sagot nito kay Yangkay. Kailan pa naging malakas si Yangkay? Nang mabangga ko siya, para siyang brick wall. Sabi ulit ng kapwa disipulo ni Yangkay sa pagtataka nito sa tibay ng tindig ni Yangkay ngayon. Kailangan ko nang umalis ngayon. Sabi nito sabay takbo palayo. Kapwa kong alagad, bakit ka nagmamadali? Tanong ni Yangkay sa disipulo na nagmamadaling umalis. Ako ay papunta sa contribution hall, saan pa ba? Sagot naman nito kay Yangkay. Ngayon ay ang 8 araw ng buwan. Sabi ni Yangkay nang maalala nito ang araw ngayon. So, sa 8 araw ng bawat buwan, ilalabas ang bawat contribution ng mga disipulo. Sa makatuwid, ang balwagan ng pag-aambag ay masikip dahil sa dami ng mga disipulo na dumadagsa upang kunin ang kanilang mga puntos. Ang pagwawalis ay nagbibigay daan sa 10 puntos ng contribution, ngunit ako ay hinamon ng 6 na best essay noong nakaraang buwan, kaya sa bawat pagkatalo ay 1 puntos ang ibabawas. Sabi naman ni Yangkay sa sarili nito. At natalo ako ng mga 6 na challenger. Kaya makakakuha lang ako ng 4 na contribution na puntos ngayon buwan. Sabi ulit ni Yangkay. Maaari ko ring patuloy ang pagwawalis at kalimutan ang mga tungkol dito. Sabi sa isip ni Yangkay, para kalimutan na lang nito ang nawalang mga puntos sa kanya dahil sa mga laban na kinatalo niya nung nakaraang buwan. At makikita naman natin si Yangkay na pumasok sa isang bulwagan, at pagpasok ni Yangkay ay may isang matandang nakaupo at natutulog. Ang matandang ito ay nagtataka ako kung sinong babaeng disipulo ng High Heaven Pavilion ang muli niyang pinapangarap sa kanyang panaginip. Sabi ni Yangkay sa pagtingin nito sa matanda na natutulog sa kanyang harapan. Treasurer Meng. Banggit ni Yangkay sa natutulog na si Treasurer Meng. At parang naalimpungatan ito pagkagising nito. Ikaw pala bata. Sabi naman ni Treasurer Meng sa pagkakita nito kay Yangkay. Oo, ako ito. Sagot naman ni Yangkay na merong nagdududa ng mga tingin kay Treasurer Meng. Ano ang tinitingnan mo? Galit na tanong ni Yangkay kay Treasurer Meng. Bakit walang ka kaninang umaga? Tanong naman ni Treasurer Meng kay Yangkay. Masyado masikip sa umaga, kaya mas magandang pumunta kapag tumahimik na. Sagot naman rito ni Yangkay. Pinutol mo ang magandang panaginip ko, hindi mo ba alam kung ano ang paggalang? Pabirong sabi ni Treasurer Meng. Ano yung dati pa rin ba? Tanong ulit ni Treasurer Meng kay Yangkay. Oo, yung dati pa rin.
Sagot ni Yang Kai na hindi masaya ang ekspresyon ng kanyang mukha. Eto, 10 pirasong pilak. Sabi ni Treasurer Meng sabay lapag ng mga pilak sa lamesa. At inililista ni Treasurer Meng kung ilan na lang ang natitirang contribution points ni Yang Kai. Ilang contribution points na lang ang mayroon ako ngayon? Tanong naman ni Yang Kai rito. Kada buwan may natitira ka lang na 4 na contribution points. Isang contribution points ang ibinabawas para sa 10 pirasong pilak, kaya may natitira kang 3 contribution points kaya sa kabuuan, may 12 contribution points ka. So how about that, gusto mo bang kumuha ng isang bote ng blood clotting cream? Tuloy-tuloy na sabi ni Treasurer Meng kay Yang Kai para sa natitirang contribution points nito. Hindi, salamat. Sagot naman ni Yang Kai sa alok ni Treasurer Meng sa kanya. 12 puntos lang, wala akong makuha kahit isang tangkay ng mamahaling halamang gamot. Sabi sa sarili ni Yang Kai sa panghihinayang nito dahil sa kakaunting puntos nito. Little Yang Kai, alam kong sinusubukan mong mag-ipon para mapalitan ng tempered essence pellet, pero hanggang kailan mo balak maghintay para makuha mo ito para ma-level up mo ang iyong cultivation speed? Tanong naman ni Treasurer Meng. Magtatagumpay din ako sa wakas, hindi ba? Sabi ni Yang Kai na may tiwala sa kanyang mga sinabi. Sa iyong kasalukuyang bilis, patay na ako sa loob ng maraming siglo bago ka magtagumpay. Patawang sabi naman ni Treasurer Meng. Pero Treasurer Meng, may hindi ako maintindihan. Sabi naman ni Yang Kai. Sige sabihin mo, sabi ni Treasurer Meng. Paano lumitaw ang isang mahalagang tempered essence pellet sa bulwagan ng contribution at paano ito hindi natubos hanggang ngayon? Tanong ni Yang Kai kay Treasurer Meng. Hehe, dahil sarili ko itong kayamanan, walang ibang nakakaalam nito. Sagot naman rito ni Treasurer Meng. So, balita ko binugbog ka na naman kahapon. Pang-aasar na sabi ni Treasurer Meng kay Yang Kai. Kaya bigla naman napasimangot si Yang Kai at palabas na ng contribution pavilion. Hoy halika makipag-usap ka muna sa akin, huwag ka muna umalis. Sabi ni Treasurer Meng sa palabas na si Yang Kai. Napalingon naman si Yang Kai na nagbibigay ng naiinis na pagmumuka. Ano pa bang pag-uusapan, masaya lang tong matandang ta na natalo ako. Sabi sa sarili ni Yang Kai. Little Yang Kai, bumalik ka sa pinanggalingan mo, hindi High Heaven Pavilion ang lugar kung saan ka nararapat, dahil balang araw mawawalan ka ng buhay rito. Payo ni Treasurer Meng kay Yang Kai. Napatahimik na lang si Yang Kai sandali. Wala na akong ibang babalikan. Biglang sabi ni Yang Kai sa nalulungkot na tono. O bakit? O bakit? Tempered essence pellet. Paano ang isang matandang tulad ko ay nagmamay-ari ng gayong kayamanan? Nagsinungaling ako para magkaroon ka ng konting pag-asa. Hindi ko akalain na maniniwala ka talaga sa akin. Nalulungkot na sabi ni Treasurer Meng nang umalis na si Yang Kai sa contribution hall. At makikita natin ang Black Plum Village na kung saan nagpunta si Yang Kai pagkatapos nitong umalis sa contribution hall. Sa tuwing naririto ako, nakakaramdam ako ng pagkabalisa at hindi mapigil ang paghingal. Ngunit wala akong nararamdaman ngayon. Ito ba ay dahil sa gintong kalansay? Tuloy-tuloy na pagtataka ni Yang Kai sa mga kakaibang nararamdaman niya ngayon kumpara sa dati. At napasulyap naman si Yang Kai sa isang eskinita at nakakita ito ng isang grupo ng mga tao na nag-uusap-usap. At napatingin naman ang isa rito kay Yang Kai at nagbigay ng naiinis na pagmumukha. Kaya umalis na lang si Yang Kai na wala namang pakialam sa ginagawa ng grupong iyon. Mayroon ba akong kapwa-disipulo na kasama ng mga iyon? Tanong sa sarili ni Yang Kai nang makita niya na parang may kapwa-disipulo siya sa grupo ng mga tao kanina. Well, ang Black Plum Village ay medyo malapit sa High Heaven Pavilion, kaya sa tingin ko ay normal na makakita ng ilang mga kapwa-disipulo. Sabi ulit ni Yang Kai sa sarili nito. Auntie, sabi ni Yang Kai sabay bukas nito ng pintuan.
Hello, young boy, nandito ka na naman ba para sa bigas? Tanong ng babae kay Yang Kai. Oo, isang sako po. Sagot naman rito ni Yang Kai. Minsan ka lang bumili ng bigas sa isang buwan, bata, sapat na baita para sa'yo. Tanong ulit ng babae kay Yang Kai. Ito ay halos sapat na, sagot ni Yang Kai. Sinungaling. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyong mga payat na paa, halata na hindi sapat ang nakakain mo. Sabi naman ng babae kay Yang Kai. Paminsan-minsan ay nangangaso ako sa bundok upang talunin ang gutom. Sagot naman ni Yang Kai na may nakakatawang itsura dahil parang pinapagalitan ng kanyang magulang. Mahal kong asawa, kunin mo ang lumang bigas sa likod at ibigay mo sa batang ito. Sabi ng asawa ng babae na kausap ni Yang Kai kanina. How is this fair? Kailangan nyo rin maghanap buhay dito. Sabi ni Yang Kai na parang gustong tumanggi sa inaalok na bigas ng babae. Siyempre, tumutubo ang mga insekto sa palay kaya hindi na naming ito maipagbibili. Sabi ng asawa ko mas masustansya talaga ang mga insektong ito kaysa sa mismong bigas. Patuloy na sabi ng babae sa pagpupumilit na kunin ni Yang Kai ang inaalok nilang bigas sa kanya. Maghintay ka dito, kukunin mo ito para sa iyo. Sabi ni Auntie He kay Yang Kai. Sa tuwing nandito ako para bumili ng bigas, ang amo at ang kanyang asawa ay laging nakahahanap ng iba't ibang dahilan upang bigyan ako ng mas maraming bigas. In fact, magagandang bigas na binibigay nila sa akin, hindi lumang bigas. Sabi sa sarili ni Yang Kai. Kaya nagpasalamat na lang si Yang Kai kay Uncle He para sa pagbibigay ng bigas sa kanya kada buwan ng libre. Nag-iisa ka lang, sigurado ako na may mga mahihirap na panahon. Kung ikaw ay gutom na gutom, mangyaring pumunta ka sa amin, maaaring wala kaming marami ngunit mayroon kaming bigas. Nakangiting sabi ni Uncle He kay Yang Kai. Sige, ito na lang ang nasabi ni Yang Kai dahil siya ay nahihiya na sa mag-asawa. Dear sirs, ano ang gusto niyong bilhin? Tanong ng katulong sa tindahan nila Uncle He sa dalawang kakapasok lang na customer. Umalis ka sa daan ko. Galit na sabi ng lalaki na kara-rating lang at may bitbit itong lalaki na parang nanghihina. Sabay sipa nito sa katulong nila Uncle He kaya napatumba na lang ito sa sahig. Ano ito? Tanong sa gulat ni Uncle He. Habang si Yang Kai naman ay tinutulungan na bumangon ang nasipa na katulong nila Uncle He. Sino ang may-ari? Galit na tanong ng lalaking may hiwa sa noo. Ako. Sagot naman ni Uncle He. Ikaw na matandang black-hearted, nagbenta ka ng poisoned rice sa kapatid ko, ang isang malakas at malusog na lalaki na tulad niya ay nanghina ng gusto pagkatapos ubusin ang iyong kanin. For the sake of profit, napakawalang puso mo. Tuloy-tuloy na sabi ng lalaki sa galit nito kay Uncle He. Hindi pwede yun. Pagtataka na sabi naman ni Uncle He sa lalaki na nagagalit sa kanya. Bumili siya ng kanin sa iyo kaninang umaga at pagkatapos nitong ubusin mamaya ay, nanghina siya ng ganito. Buti na lang at hindi ako nakakain nito, o mamamatay ako tulad niya. Sabi naman ulit ng lalaki kay Uncle He. Mahal kong Ginoo, natatakot ako na baka nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Natatakot na sabi ni Uncle sa galit na customer. Hindi pagkakaunawaan. Nakakaawa kang sinungaling. Kung hindi dahil sa kanin mo, wala sa ganitong estado ang kapatid ko. Pagpupumilit ng lalaki sa pagsisi sa kanin na nakain nito kaya ito nanghihina. Napatingin naman ng masama si Yang Kai sa dalawang nanggugulo sa tindahan ni Uncle He. Pareho kayo, sabi ni Yang Kai na may naiinis na ekspresyon. Ano? Galit naman na sabi ng nanggugulo na lalaki. Kaya hamarang na si Uncle He kay Yang Kai at pinatitigil na niya ito para hindi siya masali sa kaguluhan. Kahit na kailangan kong magdusa ng pagkalugi, kailangan kong iwasan ang anumang kasawian. Sabi ni Uncle He kay Yang Kai. Pero Uncle He,
Sabi ni Yang Kai ngunit hindi na pinatapos ni Uncle He ang sinasabi ni Yang Kai at siya na daw ang makikipag-usap sa mga lalaking dumating. Patungkol sa sakit ng kapatid mo, ang masasabi ko lang ay wala itong kinalaman sa akin. Nakangiting sabi ni Uncle He sa mga lalaking nanggugulo. Kaya naman nagalit na naman ang lalaki kay Uncle He dahil sa mga sinabi nito. Ngunit hindi mahalaga dahil narito kayo ngayon kaya hindi ako maaaring tumayo at panoorin lang kayo dahil siya ay nasa sobrang sakit siguro dapat nating siyang dalhin agad sa doktor para magamot. Pagpapaliwanag naman ni Uncle He para hamupa na ang galit ng lalaki. Pero syempre, kung nahihirapan kayo sa pera, matutulungan ko kayo para sa treatment fair. Sabi ulit ni Uncle He. Ngunit hindi pa din hamupa ang galit ng customer na pumunta sa tindahan nila Uncle He. Ikaw na black-hearted businessman, tinatrata mo ba kami na parang mga tulisan? Ito ay hindi katanggap-tanggap, kami ay mga mabubuting lalaki na hindi kailanman gumawa ng anumang mali. Ngunit dito ka nagbebenta ng may lason na bigas, nasaan ang iyong konsensya? Tuloy-tuloy na sabi ng lalaki na galit na galit. Sa ganitong ugali, talagang tinatawag mo ang iyong sarili na mga banal na lalaki. Tanong ni Yang Kai sa isip nito nang marinig ang sinabi ng lalaki na nanggugulo sa tindahan ni Uncle He. Tapos anong gusto mo sakin? Tanong naman ni Uncle He na naguguluhan na kung ano ang gusto ng galit nilang customer. Mabait na kasama, huminto ka muna dyan. Sabi ng lalaki na dumating na kapwa disipulo ni Yang Kai. Itong mga lalaking ito, sila yung mga nasa eskinita kanina lang, gulat na sabi ni Yang Kai nang makita nito ang dumating na lalaki na kapwa-disipulo nito. At makikita natin na nagkatitigan ang dalawang lalaki na magkasabwat sa panggugulo sa tindahan ni Uncle He. Magkakilala sila, ano nga ba ang ginagawa nila? Tanong sa sarili ni Yang Kai. Tumigil ka sa paglalakad ng walang patutunguhan, nahihilo ako. Ano gusto mo? Galit na tanong ng lalaki na may hiwa sa kanyang noo. Ang putla niya grabe ang lason na ito. Nakangiti na sabi ni Sumo sa lalaking may sugat sa noo. Hindi ba obvious? Sa halip na magpagamot, narito kami upang bigyan ng babala ang iba sa kanyang masamang gawain. Gusto lang naming i-expose ang black-hearted na businessman na yan para wala ng ibang mabiktima. Pasigaw na sabi ng lalaki na may sugat sa kanyang noo. Uncle He, may nasaktan ka ba nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Yang Kai kay Uncle He. Wala, sagot naman ni Uncle He dito. So possible ang tindahan mo ng bigas ay may napipigilan na kumita ng pera. Tanong ulit ni Yang Kai para malaman ang posibleng maging dahilan ng paninira ng reputasyon ng tindahan ni Uncle He. Ito ay isang hamak na trabaho upang mabuhay, paano ko mapipigilan ang iba na makuha ang kanilang kita? Sagot ulit ni Uncle He. Ngayon, kakaiba, ano ba talaga ang gusto nila? Tanong sa sarili ni Yang Kai. At biglang sumugod si Sumo sa lalaking bitbit ng lalaking nanggugulo sa tindahan ni Uncle He. At ito ay nagising at biglang itong nakaiwas sa atakeng iyon. Sa kabila ng pagkalason, madali mong naiwasan ang pag-atake ko, humahanga ako. Nakangiting sabi ni Sumo sa lalaking umiwas sa suntok nito. Manloloko kayo. Ito ay mga nanggugulo. Ito ay dapat na isang alagad mula sa High Heaven Pavilion. Ang kanyang kung fu ay mabigat. How dare you namang extort ng pera dito? Galit na sabi ng mga taong nakapanood ng mga naganap sa tindahan ni Uncle He. Habang si Yang Kai naman ay napapaisip ng malalim. Ginagampanan nila ang bahagi ng isang marangal na kabalyero na nagbubunyag ng masasamang tao at nagpoprotekta sa mahihina, upang makakuha ng reputasyon. Kung hindi ko lang sila nakitang magkakasama kanina sa eskinita, natatakot ako na baka maniwala din ako sa kanila. Ngunit bakit dumaan sa lahat ng problemang ito? Tuloy-tuloy na sabi ni Yang Kai. Ikaw little brat, sino ka ba? Mind your own business. Galit na sabi ng lalaki na nanggugulo sa tindahan ni Uncle He. Ako ay si Sumo mula sa High Heaven Pavilion.
Pagpapakilala ni Sumo sa lalaking kaharap nito. No wonder, talent ka mula sa High Heaven Pavilion. Ngayon, kaming dalawang magkapatid ay inaamin ang aming pagkatalo. Tatandaan kita brat, magkikita ulit tayo. Pananakot na sabi ng lalaki kay Sumo. Ang pag-uusan na ito ay napakagandang script. Natatawang sabi ni Yang Kai habang naririnig nito ang usapan nila ng lalaki at ni Sumo. Umalis na kayo ngayon. Mayabang na sabi ni Sumo sa dalawa. Kung hahayaan natin silang umalis na parang ganun lang, magtatagumpay na sila. Ang Sumo na ito ay dapat na naghahanap ng papuri ng madla para sa kanyang tinatawag na mabuting gawa. Hindi ako papayag na lokohin ang sinuman. Sabi sa sarili ni Yang Kai para pigilan ang palabas na ginagawa nila Sumo at ng mga kasabwat nito. Hindi natin sila maaaring paalisan, kasuklam-suklam sila. Ang biktima ngayon ay ang Hirai Stan. Kung hindi natin sila tinuturuan ng leksyon, baka mat-target nila ang tindahan ng damit ni Liu Shi o sunod na ang grocery ni Jiang Shi. Sigaw ni Yang Kai para maalerto ang mga taong nakapaligid at hindi paalisan ang dalawang lalaking iyon. Kaya makikita natin na sumang-ayon ang mga taong nakapaligid kay Yang Kai na hindi dapat paalisan ang dalawang nanggugulo sa tindahan ni Uncle He. Totoo yan. Hindi natin dapat hayaang umalis ang mga kasuklam-suklam na mga lalaking ito. Kung hahayaan natin sila, baka isang araw ay bumalik sila para magdulot ng gulo sa tindahan ko, pilitin akong mawalan ng negosyo at reputasyon. Huwag kayong manggahas na umalis kayong mga magnanakaw. Tuloy-tuloy na sabi ng mga taong bayan para hindi makatakas ang mga lalaking iyon. Kaya naman si Sumo ay pinagpapawisan na ng malamig dahil mga kasabwat nito ang dalawang lalaki na nanggugulo kanina kaya napatingin na lang ito kay Yang Kai ng masama. Brother, gaya nga ng kasabihan, kung tayo ay gagawa ng mabubuting gawa, kailangan nating kumpletuhin ang mga ito ng lubusan. Paano kung pareho nating hulihin itong dalawa na magnanakaw? Nakangiting sabi ni Yang Kai kay Sumo. Anong brother? Sigaw na sabi ni Sumo kung ano ang sinasabi ni Yang Kai sa kanya. Isa din akong disipulo ng High Heaven Pavilion. Halos 3 taon na ako sa sekta. Pagpapakilala ni Yang Kai na pareho sila ng sekta na sinalihan ni Sumo. At napaisip naman si Sumo na Dom ang kapatid na nasa kanyang harapan. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Ang pagiging matapang at magalang ang aking paraan ng pamumuhay. Kaya brother, hulihin nating pareho itong dalawang duwag na lalaki at tulungan si Sir He, na angkinan niya ang hustisya, habang tinutulungan din ang Black Plum Village. Tuloy-tuloy na sabi ni Yang Kai sa pag-anyaya nito kay Sumo na tumulong na hulihin ang mga lalaking iyon. Nicely said, isa talaga silang disipulo mula sa High Heaven Pavilion. Magaling, masayang sabi ng mga taong bayan sa balak gawin nila Yang Kai at Sumo sa mga lalaking nanggugulo sa tindahan ni Uncle He. At makikita natin na pinagpawisan bigla ng malamig ang dalawang lalaki habang nakatitig sila kay Sumo na parang humihingi ng tulong. Kaya napangiti naman si Yang Kai sabay hila nito kay Sumo. Fellow brother, sama-sama natin silang hulihin. Sigaw ni Yang Kai, ito ay wala na sa aking control at plano. Kung ito na nga talaga, wala nang ibang paraan. Kailangan kong hayaan silang makatakas kapag may pagkakataon. Sabi sa sarili ni Sumo para patakasan ang mga kasabwat nito. Mga mahal kong kapitbahay, kailangan natin silang tulungan sa halip na manood lamang. Pag-anyaya ni Uncle He sa mga kapwa nito maninda. Parating na ako, sabi ng isang lalaki habang sila ay patungo na sa dalawang lalaki. Kaya napaligiran ang dalawa at nawalan sila ng pagkakataon na makatakas at pinaggugulpi ng mga taong bayan ang dalawa at puro na sila bukol sa kanilang ulo at black eye. Pakiusap wag sa mukha. Pagmamakaawang sabi ng dalawang habang hinahataw sila ng mga taong bayan ng kung anong mahawakan nila. At makikita natin si Sumo na parang natatakot sa mga nagaganap. Oh dear, anong nagawa ko?
Sabi ni Sumo sa pagtingin nito sa ginawa ng taong bayan sa dalawang nanggugulo. At makikita natin na bogbog sarado na ang dalawa kaya tinigilan na ng taong bayan ang paghataw sa kanila. At gumagapang naman ang isa sa dalawang lalaki na nabugbog at parang humihingi ito ng tulong kay Sumo. Huwag kang maglakas loob na tawagin ang pangalan ko, mababang uri ka. Galit na sabi ni Sumo nang gusto ng tawagin ng lalaki ang pangalan nito. Kaya naman makikita natin ang itsura ni Yang Kai na parang natatawa ito sa reaksyon ni Sumo. Kayong mga lalaki, I wonder kung ilang beses ninyo na nilalaro ang trick na ito sa mga merchant na nagtatrabaho dito. Kasuklam-suklam, sabi ni Yang Kai sa dalawang nakalumpasay sa sahig dahil sa bogbog. How dare itong mga inutil na scum na manakot sa aming Black Plum Village? Sabi ng isang lalaki, Indeed brother, bakit hindi natin tapusin ito sa pamamagitan ng pagsaksak sa bawat isa sa kanila? Para hindi na sila makagawa ng anumang krimen. Suggestion ni Yang Kai para tapusin ang buhay ng dalawang lalaki. At makikita natin ang pagkagulat sa mga mukha ng mga taong nakapaligid kila Yang Kai dahil sa pagkarinig sa suggestion ni Yang Kai na pagtapos ng buhay ng dalawang lalaking iyon. Brother, hindi ba ito parang excessive? Tanong ni Sumo sa balak ni Yang Kai. Excessive? Kung sila ay nagtagumpay ngayon ay masisira na ang negosyo nila, Uncle He, paano siya makakaligtas para mabuhay? Sinubukan nilang sirain ang kabuhayan ng isang tao, paano ito kalabisan? Kailangan nilang ituro na sa bawat aksyon na gagawin, may kabayaran. Tuloy-tuloy na pagpapaliwanag ni Yang Kai kay Sumo. Ngunit kahit na, hindi natin sila basta-basta mapapatay. Sabi naman ni Sumo na pinagpapawisan na ng malagkit para sagipin ang mga kasabwat nito. Sama-sama tayo dito, kung hindi kami makakalabas dito, isasama ka namin. Sabi sa sarili ng lalaking may sugat sa noo kapag hindi sila nakatakas sa kinalalagyan nila ngayon. Brother, kung ang mga criminal ay kayang pumatay, bakit hindi tayo? Kung tayo ay itinataguyod ang batas. Bakit ang lambot mo sa kanila, kapatid? Marahil magkakilala ba kayo? Kaya ba ayaw mo silang patayin? Nakangiting sabi ni Yang Kai na pinapahiwatig ang kanyang suspicion. Kaya napatingin naman si Sumo sa gulat nito sa tanong ni Yang Kai. Brother, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Sumo. Young man, ano ang ibig mong sabihin? Tanong naman ni Uncle He kay Yang Kai. Brother, nakikita ko na ikaw ay isang makatarungang tao. Ngunit bakit ka natatakot na itaguyod ang batas at patayin ang mga taong ito para sa kapakanan ng nayon? Seryosong sabi ni Yang Kai kay Sumo. Hahaha, hindi ako natatakot kahit konti. Ito ay nagsasalita lamang ng buhay ng isang tao. Sinong hindi nakapatay dati, diba? Sabi ni Sumo. Brother, let's do it. Paanyaya ni Yang Kai. Sumo, taksil kang bastardo ka. Napagkasunduan nating siraan ang mga ngalakal ng bigas na ito upang iligtas mo siya at maging isang bayani. Anong lakas ng loob mong isipin na iwanan mo kami ngayon? Pagsisiwalat ng katotohanan ng dalawang lalaki kung sino ang mastermind ng naganap na kaguluhan. Mga sinungaling, sigaw naman ni Sumo sa dalawang ito. Kaya nagulat ang isa at sinabi ang katotohanan sa lahat ng nakikinig sa kanila. Everyone, ang plano naming siraan ang mga ngalakal ng bigas ay binalak ni Sumo, ang binatang ito. Gagawin niya ang lahat para mapabilib si Boss He at ang anak nitong babae. Pasigaw na sabi ng kulay lila na buhok para isiwalat ang plano ni Sumo dahil may gusto ito sa anak ni Uncle He. Kaya pala, sabi ni Yang Kai sa isipan nito nang mapagtanto nito ang dahilan ng kaguluhan na ginawa nila Sumo at ng dalawang kasabwat nito. Mga kasinungalingan, sigaw naman ni Sumo nang marinig nito ang isiniwalat ng kanyang mga kasabwat dahil naipit na sila sa sitwasyon. Hindi ako nagsisinungaling, maaaring pareho tayong gumagawa ng masama minsan. Ngunit ang siraan ng isang tao at sirain ang kanilang kabuhayan ay isang bagay na hinding-hindi naming gagawin.
People, alam nating lahat na ang pagsasabotahe sa kabuhayan ng iba ay katumbas ng pagsasabotahe sa ating sariling kabuhayan. Paano kami nabubuhay? Lahat ay sulsol ng munting brat na ito. Tuloy-tuloy na pagpapaliwanag ng lalaking lila ang buhok. Kung magtagumpay kayo, magkano ang ibabayad niya sa inyo? Tanong naman ni Yang Kai sa lalaking ito. 50 pilak. Sagot naman nito kay Yang Kai. 50. Sobrang dami niyan. Sabi naman sa gulat ni Yang Kai sa ibibigay ni Sumo sa dalawang iyon. Kasuklam-suklam kang bata. Ang lakas ng loob mong linlanggan kami. Isa kang kahihiyan para sa High Heaven Pavilion na magkaroon ng isang napakasamang mag-aaral. Wala ka lang kung ikukumpara ka sa binatang ito na si Yang Kai. Nahihiya ako kahit sa mga magulang mo. Tuloy-tuloy na sabi ni Uncle He sa galit nito kay Sumo. At makikita natin ang ibang mga nakasaksi ng kaguluhan na namumuhi sila kay Sumo dahil sa ginawa nito. Sa katunayan, ito ay isang insulto sa High Heaven Pavilion. At akala ko ay isa siyang bayani. Sabi-sabi ng mga taong bayan kay Sumo. Kasalanan niya ang lahat. Sinira niya ang plano ko at ang pangalan ko. Sabi sa isip ni Sumo habang nakatitig ito ng may galit kay Yang Kai. Ano ang iyong pagkakakilanlan, brother? Tanong ni Sumo kay Yang Kai. Bakit hindi ka manghula? Pang-osar na sabi ni Yang Kai. Matutuklasan ko ang iyong pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon. Mahigit 3 taon ka na rito at isa pa ring trial disciple. Maghintay ka lang, maghihiganti ako. Pagbabantang sabi ni Sumo kay Yang Kai. Sabay talikod ni Sumo at sabing, umalis kayo sa daanan ko. At napatingin naman si Yang Kai sa dalawang kasabwat ni Sumo at bigla silang nawala na parang bula. Binata, ngayon ay nasaktan mo si Sumo. Natatakot ako na baka guluhin ka niya sa hinaharap. Sabi naman ni Uncle He sa pag-aalala nito kay Yang Kai. Ayos lang, may rules kami, hindi niya ako kayang saktan. Sabi ni Yang Kai para hindi na mag-alala si Uncle He sa kanya. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat. Nag-aalala ako na sa pagtulong mo sa amin ay nagdadala ka ng kasawian sa iyong sarili. Sabi ulit ni Uncle He. Sige, mag-iingat ako. Sabi din naman ni Yang Kai nang may ngiti sa kanyang labi. Ingat ka sa pagbalik. Sabi naman ni Uncle He sa pagpapaalam nito kay Yang Kai. Salamat, gagawin ko. Sabi naman ni Yang Kai at umalis na ito sa tindahan ni Uncle He. Hahaha, ngayong buwan hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa aking mga pagkain. Masayang sabi ni Yang Kai pagkabalik nito sa kanyang tinutuluyan sa High Heaven Pavilion. Akala ko si Sumo ay aambusyan ako pagbalik ko sa High Heaven Pavilion pero hindi niya ginawa. Sabi sa pagtataka ni Yang Kai. Tama, mayroon kaming mga patakaran dito na nagbabawal sa walang kabuluhang pagpatay sa kapwa-disipulo. Kung maglakas loob siyang tambangan ako habang nasa labas kami, mahihirapan siya. Ang pinakamagandang pagkakataon niya ay ang hamanin ako. Hindi ko kayang sukatin ang buong lakas niya. Ako ay sigurado nasa dulo na siya ng tempered body boundary, pero anong yugto? Sabi ni Yang Kai na tinatanong ang sarili nito sa kung gaano kalakas si Sumo. Hindi ito maganda. Kailangan kong magsanay ng mas mabuti, kung hindi mapapatay ako sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yang Kai para siya ay magsipagpalalo na magsanay. At makikita natin sa susunod na panel na nagsasanay si Yang Kai ng kanyang mga estansa. Sa pagsanib sa ginintuang kalansay, ang mga teknik sa pundasyon ng High Heaven Pavilion ay hindi na nararamdamang malakas. Sabi ni Yang Kai sa mga teknik na tinuturo ng High Heaven Pavilion bilang mahinang teknik. Nangangahulugan ba iyon na maaari lamang akong magsanay ng kalahating oras araw para sa natitirang bahagi ng aking buhay? Mayroong 12 oras sa isang araw ngunit maaari lamang akong magsanay ng kalahating oras, ano ang gagawin ko sa natitirang bahagi ng araw? Sabi ulit ni Yang Kai sa sarili nito habang nanghihinayang sa mga oras na hindi siya makakapagsanay sa tempered body record technique.
Kaya bumalik na lang ito sa kanyang silid at naligo ng mahimasmasan ito. Itong shower lang ang kailangan ko. Sabi sa tuwa ni Yang Kai nang ma-refresh ito pagkatapos nitong makaligo. Ang patuloy na pagsasanay tulad nito ay hindi sapat. Marahil ay dapat na akong magsimulang maghasa ng mga kutsilyo o magputol ng kahoy. Sabi sa sarili ni Yang Kai sa pag-iisip nito kung anong maaari niyang gawin sa mga natitirang oras niya ngayong araw. At biglang napaisip si Yang Kai na sa halip na paghahasa ng kutsilyo at pagputol ng kahoy ay meron naman itong itim na libro na may mga bukas ng pahina hanggang sa 3 pahina kaya binuksan naman ito ni Yang Kai. Ang unang pahina ay tumutukoy sa pundasyon ng gintong kalansay. Ang ikalawang pahina ay tumatalakay sa mga pamamaraan upang linangin ang tempered body na may gininto ang kalansay. At ang ikatlong pahina, tuloy-tuloy na sabi ni Yang Kai sa kung anong laman ng bawat pahina ng itim na libro at pagbukas ng ikatlong pahina ay may lumabas rito na burner ng insenso. Ayon sa itim na libro, ang burner ng insenso na ito ay tumutulong sa aking pagsasanay. Ngunit, ito ay walang silbi maliban kung mayroon akong mga halamang gamot na masusunog dito. Ang bango na inilalabas nito ay makakatulong sa akin para sa aking pagsasanay. Sunod-sunod na pagpapaliwanag ni Yang Kai para sa burner ng insenso na lumabas sa ikatlong pahina ng itim na libro. Ngunit nag-aalala si Yang Kai dahil ang mga kailangan niyang mga halamang gamot para sa bawat yugto ay magkakaiba. At ang kailangan niya para sa yugtong ito ay ang tinatawag na 3 dahon ng espiritong bulaklak at ang pinagbabawal na halaman. Ang mga ito ay hindi gaanong nagkakahalaga, ngunit hindi sila madalas na lumilitaw. Matutulungan ba talaga ako ng mga halamang ito? Pagtatanong ni Yang Kai sa sarili nito. Ang bulwagan ng kontribusyon ay nagbebenta ng mga halamang gamot na ito ngunit ang matandang treasurer Meng ay kuripot. Aabutin nila ako ng malaki at wala akong ganoong kalaking kontribusyon para matubos sila. Pag-aalala ni Yang Kai kung kukuha ito ng halamang gamot sa contribution hall o hindi. Sa palagay ko ang tanging pagpipilian ko ay ang hanapin sila sa aking sarili. Ang Blackwind Mountain ay hindi malayo sa High Heaven Pavilion. Sa tingin ko mahahanap ko ang mga ito doon. Tuloy-tuloy na sabi ni Yang Kai para sa pagkuha ng mga halamang gamot sa kanyang sariling sikap. At nagpahinga na ito para kinabukasan ay aalis ito patungo sa Blackwind Mountain. At makikita natin na sa pagsikat ng umaga, sinasanay ni Yang Kai ang unang teknik ng tempered body record. At kinaumagahan, nagwawalis ng sahig si Yang Kai sa bulwagan ng kontribusyon. At biglang hinagisan siya ni Treasurer Meng ng isang maliit na libro. At makikita natin na ang hinagis na libro ni Treasurer Meng kay Yang Kai ay libro tungkol sa mga halamang gamot. Ito ay isang libro tungkol sa mga halamang gamot, ang kanilang mga medical na katangian, at kung saan matatagpuan ang mga ito. Sabi ni Yang Kai sa gulat nang makita nito ang nilalaman ng ibinigay na libro ni Treasurer Meng sa kanya. Kaya naman ay nag-apply si Yang Kai ng 3 araw na bakasyon sa General Affairs Office. Mga halamang gamot andito na ako. Masayang sabi ni Yang Kai habang patungo na ito sa kabundukan. At makikita ulit natin na nakarating na si Yang Kai sa Blackwind Mountain. Nakaka-relax ang simoy ng hangin dito. Sabi ni Yang Kai pagtungtong nito sa Blackwind Mountain. At nag-umpisa na siya na mangyelekta ng mga halamang gamot na kanyang makikita. Damong matalas ang ngipin. Ito ay napakahirap. Sabi ni Yang Kai na patuloy pa din sa pagkolekta ng mga halamang gamot. At kahit na nahihirapan si Yang Kai sa paghahanap at pagkolekta ng mga halamang gamot ay nakikipagsapalaran pa rin ito hanggang sa may madaanan itong isang damo na wala halos nakapaligid na ibang uri ng halaman. Parang pamilyar ang halamang ito. At napatingin naman sa libro ng mga halamang gamot si Yang Kai at nakita niya na ang pinagbabawal na damo ang kanyang nakita. Nandyan ka lang pala, sabi ni Yang Kai habang hinuhukay nito ang halamang gamot na iyon.
At makikita natin na palubog na ang araw at nagsisimula na ang gabi. Sobrang gabi na ngayon. Tawagin ko ito na isang araw. Sabi ni Yang Kai para tapusin na muna ang kanyang paghahanap ng mga halamang gamot ngayong araw. Kaya naman nagsimula na itong kumain ng kanyang hinandang rice balls. Matutulog na ako sa punong ito kapag tapos na akong kumain. Sabi naman ni Yang Kai. Kaya umakyat na sa puno si Yang Kai at natulog sa isang sanga ng puno. At kinabukasan ay inumpisahan ni Yang Kai ang kanyang araw sa pagsasanay ng kalahating oras gaya ng tinuturo ng nasa itim na libro. Sabay kumain na muna ito ng kanyang agahan. At magsisimula na siya ulit maghanap ng mga halamang gamot sa kagubatan. Kailangan kong maghanap ng mas maraming halamang gamot ngayon. Sabi naman ni Yang Kai sa pagpupursigi nito. At ilang oras ang nakakalipas ay nakakaramdam na ng matinding gutom si Yang Kai. Sobrang gutom na ako at akala ko ay makakahanap ako ng pagkain ngayon. Hindi ako makapaniwalang wala. Kung alam ko lang ng mas maaga sana ako ay nagdala ng mas maraming rice balls. Saan ako makakahanap ng pagkain sa desyerto na kagubatan na ito? Sabi ni Yang Kai na nagsisi ng kakaunti lang ang kanyang dinala na rice balls kaya ngayon ay nagugutom na siya. At napatingin si Yang Kai sa langit at nakakita ito ng usok. Ang sinumang maglakas loob na magpaapoy sa kagubatan ay tanga. Anong klaseng baguhan? Sabi ni Yang Kai sa taong nagsindi ng poy sa gitna ng kagubatan. I found it. Sabi ulit ni Yang Kai nang makita nito ang apoy kung saan nagmula ang nakita niyang usok. At may biglang sumigaw kay Yang Kai. Sino iyan sambit nito kaya nagulat naman si Yang Kai sa pagsigaw ng isang boses sa kanya. At dito na po muna ulit matatapos ang parte ng ating kwento. Sino kaya ang sumigaw kay Yang Kai, kalaban ba ito o kakampi? Abangan natin ang susunod na mangyayari.